Ipaglaban ang wikang Filipino. Kasaysayan ng isang lahi, may isang tinig na bumubuhay sa diwa ng natutulog na binhi. Ako po pala si Ginoong Henry C. Bulibuli Jr. mula sa BSed Math 2A. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay narito upang ibahagi ang isang advokasiyang malapit sa aking puso. Ang pagpapaunlad, pagpapahalaga, at pagtataguyod ng wikang Pilipino. Sa bawat salitang magandang umaga, sa bawat katagang salamat po, at sa bawat ngiting Pilipino, naroroon ang ating pagkakakilanlan. Ngunit sa kabila nito, tila unti-unti na naglalaho ang pagmamahal ng ilan sa sariling wika. Kaya ngayon, tayo'y magkaisa sa isang panawagan. Itaguyod natin ang wikang Pilipino sapagkat ito ang puso at kaluluwa ng ating bansa. Katawan sa advokasiyang pangwika. Una, ang wika ay buhay at kaluluwa ng bansa. Ang wika ay hindi lamang koleksyon ng mga salita. Ito ay salamin ng ating kultura, kasaysayan at pagkatao. Sa pamamagitan ng wika, na ipapahayag natin ang ating damdamin, naintindihan natin ang isa't isa, at naipapasa natin ang mga aral ng nakaraan sa susunod na henerasyon. Isipin natin, kung mawala ang ating wika, ano na lang ang ating magiging pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang pagkawala ng wika ay katumbas sa pagkawala ng ating kaluluwa bilang isang bansa. Pangalawa, ang hamon ng makabagong panahon. Sa panahon ngayon, hindi maikakailang laganap ang paggamit ng wikang banyaga katulad ng Ingles, Korean, Japanese at iba pa. Lalo na sa social media, mas pinipiling magsalita o magsulat sa wikang banyaga dahil ito raw ay mas sosyal pakinggan. Ngunit tandaan natin, hindi sukatan ng katalinuhan ang paggamit ng banyagang wika. Mas kahanga-hanga ang taong marunong magmahal at gumamit ng sariling wika habang nakikipagsabayan sa makabagong daigdig. Hindi masama ang pagkatuto ng ibang wika, ngunit masama ang kalimutan ang sariling atin. Pangatlo, ang papel ng wikang Pilipino sa edukasyon at pag-unlad. Sa paaralan, ang wikang Pilipino ay hindi lamang asignatura. Ito ay pundasyon ng ating pagkatuto. Kapag ang mag-aaral ay natuto gamit ang wikang naintindihan niya, mas madali niyang maunawaan ang konsepto. Mas lumalawak ang kanyang kaalaman at mas nagiging kritikal ang kanyang pag-iisip. Sa lipunan naman, ang wika ay tulay ng komunikasyon. Paano tayo magtutulungan kung hindi natin maunawaan ang isa't isa? Kaya't sa paggamit ng Pilipino, mas mapapalapit ang mga rehiyon, mas magkakaisa ang mamamayan, at mas mapapalaganap ang kaunlaran. Pang-apat, ang kabataan bilang tagapagtanggol ng wika. Tayo, ang kabataan, ang bagong tinig ng bayan. Sa ating mga kamay nakasasalalay ang kinabukasan ng wikang Pilipino. Sa bawat post, sa bawat vlog, sa bawat mensahe, gamitin natin ang sariling wika. Ipagmalaki natin ito sa halip na ikahiya. Gamitin natin ito sa sining, sa musika, sa tula, sa pelikula, at sa pananaliksik. Tayo ang dapat maging tagapagtanggol ng wika. Mga kabataang Pilipinong marunong magmahal sa sariling atin. Ang panghuli at ikalima ay ang panawagan. Sa gitna ng modernisasyon, huwag nating hayaang mawala o mamatay ang wikang nagbibigay sa atin ng pagkakaisa. Huwag nating hayaang mapalitan ito ng wikang banyaga.
Saan man tayo magpunta, sa paaralan man, sa trabaho, o sa ibang bansa, dalhin natin ang wika. Gamitin natin ito at ang ating ipagmalaki natin. Sabi nga ni Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya't habang tayo ay may tinig, habang tayo ay may puso, habang tayo ay may dangal, gamitin natin ito sa pagtataguyod ng ating wikang Pilipino. Kaya mga kababayan, ang wika ay parang ilaw, nagbibigay liwanag sa ating pagkatao. Ito ay parang ugat, pinagmulan ng ating lakas, at ito ay parang bandila sa gisag ng ating dangal at pagkakaisa. Kaya sa pagtatapos ng aking advokasya, ito ang aking panawagan. Gamitin, pahalagahan at ipagmalalaki ang wikang Pilipino sapagkat ito ang ating pagkakakinanlan, ating dangal at ating bayan. Maraming salamat po. Tayong mga nagkakatipon, nagsilagda sa lupa nito, ay pinahayag natin ngayon at pinasisinayan sa pangalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalag na kalag sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, hawak ko na ang watawat na aking winawagayway sa harap nitong kapulungan at nanunumpa naman tayong lahat ng buong taimtim na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-uli ang patak ng ating dugo. Consumatum est.